Mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome na naman sa isang nakakakilabot natin na istorya. Magandang araw, Sir Bordes. Sa isang liblib na baryo sa dulong bahagi ng Mindanao, ay may isang matanda na kilala bilang isang mabagsik na antinyero noong panahon pa ng kapusukan nito sa pagpaslang ng mga nilalang na nahahanay sa panig ng kaliwang puwersa. Kilala siya sa tawag na Taisendong, isang mabagsik na antinyero na lubos na ginagalang at kinatatakutan ng karamihan. Noong kapusukan nito, marami itong pinatumba na iba't ibang uri ng nilalang kabilang na ang matataas na uri ng mga gabunan, mambabarang, manlalason, at mga masasamang inkanto. Lahat ng mga ito, sa oras na makagawa sila ng hindi kaaya-aya sa mga karatig baryo kung saan naninirahan itong si Taisendong, ay para itong isang gutom na aswang na nais paslangin ang kanyang biktima ng walang pagdadalawang isip at sa brutal na pamamaraan. Sa oras na markado na ang nilalang kay Taisendong, paniguradong hindi na ito aabuti ng umaga pa dahil sa kakaibang estilo nito sa paninila ng kanyang biktima, lingid sa kaalaman ng karamihan. Lalo na ang mga kaptib ni Taisendong sa paniniwala, ay gumagamit ito ng mga espesyal na abilidad kagaya ng paglikha ng mga lagusan, pagtawag ng mga mahihiwagang sandata, kakayahan na utusan ang mga nilalang mapapanigman ito ng kaliwa o kanang puwersa, at ang mga mutya nitong karga na hindi rin basta ang mga kakayahan. Ngunit ang tanging naging rason kung bakit siya tinawag na isang mabagsik na antinyero, ay sa kadahilan ng walang awa ito kung pumaslang lalong-lalo na sa lahi ng mga aswang na lubos niyang kinagagalitan. Sinuman sa lahing ito ang magkakaroon ng kasalanan, ay magiging markado na ito sa kanya, at ang masaklap pa, ay unahin ni Taisendong ang mga kapamilya nitong paslangin sa brutal na pamamaraan sa harapan mismo ng nilalang na markado na sa kanya. Sa ganoong paraan, pinapalasap at ipinaparanas ni Taisendong sa kanyang biktima ang napakasakit na bahagi ng kanilang buhay, at yun ay ang mawalan ng minamahal sa buhay, lalo na sa mismong harapan pa nito mismo, pinapahirapan at pinapaslang. Kagaya kung gaano kasakit sa mga pangkaraniwang tao ang mawalan ng mahal sa buhay na kanilang nagiging biktima, ay ganoon din ang mararanasan nito sa oras na markado na ito kay Taisendong. Ngunit sa kabila ng kanyang kabagsikan bilang isang antinyero, ay may malambot naman itong puso sa kanyang kapwa, lalo na pagdating sa mga batang may sakit o hindi naman kaya'y ginagambala ng mga masasamang nilalang. Sinuman ang mga parokyano niyang nangangailangan ng kanyang tulong, ay bukas ito para sa lahat, kahit pa sa kasagsagan ng kanyang pamamahinga ng walang anumang hinihinging kapalit. Ngunit, nagpasya itong magretiro sa kanyang gawain noong dumating ang panahong nagkaroon ito ng sariling pamilya. Ninais niyang mamuhay ng simple, tahimik at ituon ang sarili sa pamilya sa kabila ng kanyang pagiging tanyag na antinyero. Sa pagdating ng kanyang kauna-unahang supling, ay halos walang paglagyan ang kanyang tuwang nararamdaman. Ibinuhos niya lahat ng pagmamahal at atensyon sa kanyang mag-ina, matugunan lamang ang mga pangangailangan ng mga ito sa kabila ng kanilang payak na pamumuhay. Ngunit kahit ganun pa man, hindi naman sila nakaranas ng gutom o hindi naman kaya'y maghirap ng husto sa buhay sa kadahilanan marami sa kanyang mga kababaryo at parokyano ang kusang nagbibigay ng tulong sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Labis-labis itong ipinagpapasalamat ni Taisendong dahil kahit papano,
ay mayroong mabubuting tao ang hindi nakakalimot at tumulong sa kanya. Ngunit, ang ganoong kasaya at payapang pamumuhay ni Tay Sendong ay mapapalitan ng isang pangyayari na siyang magpapabago ng takbo ng kanyang buhay. Dinapuan ng isang malubhang karamdaman ang kanyang asawa sa hindi malamang dahilan. Walang magawa ang mga gamot upang tukuyin ang sakit nito, na kahit maging siya ay hindi alam ang gagawin. Sinubukan niyang gamutin ito sa pamamagitan ng kanyang mga kaalaman sa panggagamot. Ngunit bawat lunas na kanilang isinasalang rito ay nagpapalala pa ng husto sa kanya ng husto, hanggang sa dumating ang puntong nagdedeleryo na ito at lumala ang kanyang kalagayan, hanggang sa tuluyan na ito na maalam sa mundo. Halos walang paglagyan ang sakit at lungkot na nararamdaman itong si Tay Sendong. Animoy, ang isang matigas na tinapay ay nanlambot dahil sa pagkawala ng kanyang pinakamamahala na asawa. Halos ilang buwan rin nang hindi makausap ng maayos ito si Tay Sendong. Maski ang pagiging ama niya sa kanyang anak ay kanyang nang napapabayaan, ngunit sa awa naman ng Diyos ay nagagawa ng makabawi nitong si Tay Sendong dahil sa walang sawang pagmamahal na ipinapakita ng kanyang uniko iho. Doon niya narealisa na kailangan niya pang magpatuloy sa buhay upang gampanan ang kanyang tungkulin bilang isang ama. Muling bumalik ang sigla sa kanyang puso. Naging masaya muli ang minsang malungkot at walang buhay na kanilang tahanan. Unti-unting natatanggap na rin ni Tay Sendong ang pagkawala ng kanyang asawa. Ngunit ang ganoong pangyayari sa kanyang buhay ay muling susukatin ang kanyang katatagan at pagiging mabuting ama. Dumating muli ang suliraning. Mas matindi pa ang pighating kanyang mararanasan na halos triple nang mawala ang kanyang asawa. Isang hapon, habang abalang-abala si Tay Sendong sa pagbibiak ng kahoy na kanilang gagamitin na panggatong, ay nadatnan niya sa hindi kalayuan ang papauwing kanyang anak mula sa paaralan. Magiliw niya itong sinalubong ngunit nang napaseryoso naman ang kanyang mukha, nang masipat niya ang punit-punit nitong kasuotan na may mansta ng dugo. Sa pagmumukha nito, baka ang mga pasa at galos sa kanyang mukha na animoy pinagtutulungan ito ng walang kalaban-laban. Paika-ika na rin ito kung maglakad na siyang labis na ipinag-alala ni Tay Sendong. Dahil sa pag-aalala, ay agad niyang binuhat ang naghihirap sa paglalakad na anak at dinala sa loob ng tahanan. Minabuti niya munang gamutin ang mga sugat nito bago tanungin sa kung anong nangyari at bakit siya humantong sa ganoong kalagayan. Anak, ano nang nangyari sa iyo? Sino nang may gawa nito? Nag-aalalang tanong ni Tay Sendong. Tanging pag-iyak na lamang ang naitugon nito sa kanya na labis niyang ikinaawa sa anak. Nang humupa na ang bigat nitong nararamdaman, ay doon niya inilahad kay Tay Sendong ang mga responsableng gumawa ng hindi makatao sa kanya. Ayon sa kanyang anak, habang siya ay papauwi na sa kanilang tahanan, ay tinambangan siya ng ilan niyang kamag-aral na laging nang didiskita sa kanya. Pinagtripan siya ng mga ito, sinabihan pa siya ng kung ano-ano na kesyo porket kinatatakutan at nirerespeto ang kanyang ama ay matitinag sila. Inalisputahan ng mga ito ang pangalan ni Tay Sendong lalo na ang kakaiba nitong paniniwala sa buhay. Pinagtatawanan nila ito dahil si Tay Sendong raw ay maihahambing sa isang gaong may sayad sa utak dahil sa tanda na nito, ay naniniwala pa sa mga nilalang na hindi nakikita ng pangkaraniwang mata ng tao. Dahil sa ganoong pangyayari, ay hindi mapigilan ng kanyang anak na kumprontahin ang mga ito, dala na rin sa kanyang galit at pang-insulto ng mga ito.
Ngunit, dahil sa dami ng mga ito ay wala siyang nagawa na siya ay bobhi ng mga ito. Si Patsuntok ang kanyang natamo na siyang naging sanhi upang magkaroon siya ng mga galos, pasa at matinding pinsala sa pagmumukha. Nang marinig ito ni Tai Sendong, ay hindi naman maiwasang kumulo ang kanyang ego sa mga taong nanakit sa kanyang anak. Ngunit kahit ganun pa man, ay pinilit niya huwag ipakita ang kanyang galit sa anak bagkus ay kanya itong pinangaralan. Hayaan mo na sila anak, ang mga ganoong tao ay hindi dapat napatulan pa dahil likas na talaga sa ating kapwa. Ang pagiging pakialamero ng buhay ng iba, lalo pat hindi nila nauunawan ang kanilang ginagawa. Hayaan mo nang ang nasa itaas na ang bahalang magparusa sa kanilang mga kasalanan. Pasensya ka na rin at nang dahil sa aking paniniwala at pagkakakilanlan ay nadadamay ka pa. Nakangiting wika ni Tai Sendong sa kanyang anak upang pagaanin ang kalooban nito. Ngunit, sa kaibuturan ng kanyang kalooban ay hindi niya papalagpasin ang ganoong pangyayari sa nag-iisang anak na itinuturing niyang isang kayamanan. Pinagpahinga niya muna ang kanyang anak nang sa gayoy, makabawi ito ng lakas gayon din ang mabilis na paggaling nito, lalo may alam rin siya, kahit papano sa panggagamot. Siya naman ay lumabas sa kanilang tahanan upang ipagpatuloy ang naudlot niyang ginagawa. Bawat paghataw niya ng palakol sa kahoy, ay mababakas ang labis-labis niya galit sa mga batang nag-alipusta sa kanyang anak. Sa pagsapit ng gabi, nang matapos na nilang maghapunan, at nasa kasagsagan na ng pamamahinga ang kanyang anak, ay pasimple siyang lumabas ng kanilang tahanan bit-bit ang isang patpat. Nais niya turuan ng leksyon ang mga batang nanakit sa kanyang anak. Upang walang makatunog sa kanyang gagawin, ay minabuti niyang dumaan sa mga kakahuyan habang binabagtaas ang daan patungo sa sentro ng kanilang baryo. Dahil medyo hindi pa naman kalaliman ng gabi ay inaasahan na ni Tai Sendong na meron pa sa kanyang mga kababaryo ang nasa labas ng tahanan. Hindi naman ito naging problema na tukuyin ang tahanan ng mga bata na kanyang nais na parusahan dahil sa kakayahan niyang mag-utos sa kahit anumang uri ng nilalang. Nagbigkas siya ng ilang buhay na kataga at pagkatapos nito ay iniihip niya ito sa lupa. Sa isang iglap, biglang umahon ang isang itim na elemento na siya naninirahan sa kailaliman ng lupa. Nais kong dakpin mo at dalhin sa akin ang mga batang nakagawa ng mabigat na kasalanan sa aking anak. Huwag kang babalik hanggat hindi mo pa naisa sa katuparan ang aking nais. Seryosong utos ni Tai Sendong sa naturang elemento sabay abot ng punit-punit na damit ng kanyang anak at mabilis na naglaho. Makalipas lamang ang ilang oras na paghihintay at gaya ng inaasahan ni Tai Sendong, bumalik ang naturang elemento bit-bit ang 5 bata na siyang gumulpi sa kanyang anak. Nagawang bitbitin ito ng nilalang gamit ang kanyang kakayahang magparami ng kanyang mga mahahabang galamay na siyang nakalingkis sa naturang mga bata. Nang maiharap na ito ng nilalang kay Tai Sendong, ay siya namang paglahon ito sa kanyang paningin. Nang ibaling na ni Tai Sendong ang kanyang paningin sa mga bata, ay pansin niya ang nanginginig ng mga katawan nito, at pagkatulala na animoy na tigal po ng elementong dumukot sa kanila. Panay ang pagmamakaawa ng mga ito sa kanya na sila'y patawarin at hindi na muling gagawa ng kalokohan. Marami pa silang sinasambit ng mga salita mapatawad lamang sila, ng ama ng batang kanilang pinagdiskitahan na isang kinatatakutan at mabagsik na antinyero.
dahil na rin sa pagiging maawain itong si Tai Sendong pagdating sa mga bata. Tila lumamig ang tila kumukulong tubig na ego nito sa kanila. Tila nahimasmasan itong si Tai Sendong sa kanyang galit sa pagmamakaawa ng mga bata. Ngunit, hindi ito rason upang kalimutan niya ang mga ginawa nito sa kanyang anak. Ninais niya pa rin itong disiplinahin ng isang bagay na hindi naman masyadong mapanganib, ngunit pagsisihan ito ng mga bata habang buhay. Isang sumpa ang kanyang iginawad sa mga ito. Nasa oras na manakit pa sila ng ibang bata, gayon din sa kanyang anak, ay mabubulok ang kanilang katawan, ngunit ang mas masaklap ay pagdudusahan nila ito habang buhay. Matapos ang ganoong pangyayari, ay pinauwi na niya ito na nababalot ng isang tigalpo. Binura niya rin sa mga memorya nito ang nangyari sa gabing iyon. Akala ni Tai Sendong ay babalik na muli sa normal ang kanyang pamumuhay kasama ang anak, ngunit dumsting ang isa pang bagay na siyang tumulak sa kanya upang magbago. Lingid sa kanyang kaalaman ay mayroong nakakita ng kanyang ginawa sa mga bata. At yun ay walang iba kundi ang ilang antingero na mayroong lihim na galit at inggit sa kanya. Pinatlain ng mga ito ang mga batang pinakawalan ni Tai Sendong at ipinagkalat nila sa buong bayan at baryo. Ang ginawang pagkitil ni Tai Sendong sa mga ito. Alam kasi nila na pinagdiskitahan ng mga naturang bata. Ang anak ni Tai Sendong kung kaya't ipinalabas nila na pinaslang ito ni Tai Sendong upang maghiganti. Marami pa silang mga gawa-gawang istorya, mapaniwala lamang ang mga magulang ng mga bata. Itinuro nila ang bakas at napaniwala ang mga magulang ng mga namatay na bata. Lalo pat naiwan ang ilang parte ng damit ng anak ni Tai Sendong na naroroon. Dahil sa ganoong pangyayari, ay nakuha ng mga antingero ang tiwala ng mga tao at nahikayat ang mga itong lusubin ang bahay ni Tai Sendong at paslangin ang mag-ama. Nakarating na rin kay Tai Sendong ang nangyaring pakamatay ng mga batang kanyang pinakawalan na labis-labis niyang ikinagalit. Lalo pa nang mapag-alaman niyang sinadya ito. Paslangin. Ngunit, wala siyang kaalam-alam na ang may gawa nito ay ang mga antingerong may lihim na galit at nais agawin ang kanyang titulo sa kanilang baryo bilang isang mabagsik na antingero. Lumipas ang mga araw pagkatapos ng libing ng mga bata, ay dito na sila nagsagawa ng kanilang mga plano sa paglusob kay Tai Sendong. Isang gabi, habang nagpapahinga na ang mag-ama sa kanikang tahanan, ay bigla naman siyang naalimpungatan nang makarinig siya ng pagkahol ng kanyang aso. Ilang beses niya pa itong sinuway upang patahimikin, ngunit kahit anong gawin niya patuloy pa rin ito sa pagkahol. Hanggang maaninag niya ang replika ng sulong merong nagniningas na apoy at kasabay nito ang pagrinig niya ng mga boses ng mga panauhin na baka sa kanilang tinig ang labis na galit. Dahil sa kanyang narinig, ay agad niya naamoy ang nagbabadyang panganib para sa kanilang buhay. Agad siyang lumabas upang alamin ang kasalukuyang nangyayari, ngunit sa mismong pagkalabas niya ng kanilang tahanan ay pinaulanan siya ng bala ng baril na nanggagaling sa mga armadong kalalakihan kasama ang magulang ng mga batang namatay. Maswerte namang siya ay nakaligtas, ngunit may ilang bala ang siyang bumaon sa kanyang katawan. Gulat na gulat itong si Tai Sendong kung bakit nangyari ang mga bagay na ito. At huli na ng kanyang mapagtanto, nakagagawan ito ng mga antingerong may lihim na galit sa kanya.
Maswerte namang hindi siya napuruhan, lalo pat masyadong malakas ang depensa niya sa katawan, ngunit dahil sa nalaman ng mga kalalakihan ang mga pambasag kunat ng katawan ay naapektuhan siya kahit papano. Nang humupa na ang walang habas na pamamaril sa kanyang tahanan, ay naglakas loob pa rin siyang lumabas nang sa gayoy makausap ang pamilyang namatayan ng anak. Nanatili pa rin siyang kalmado sa kabila ng ginawa sa kanya, ngunit ay wala siyang kamalay-malay na inaabangan na pala siya sa mismong pinto ng kanilang tahanan. Sa mismong paglabas niya ng pinto, ay agad siyang sinaks-ay sa kanyang tadyang. Maswerte namang hindi ito tuluyang bumaon, ngunit nakaramdam pa rin siya ng labis na sakit. Dahil sa ayaw gamitin ni Tai Sendong ang kanyang kakayahan sa mga ito, bilang isang antinyero, ay pinili niyang hayaan ang mga itong siya ay gulpihin. Walang awa siyang binubugi hanggang siya ay tuluyang manghina. Nais pa sana siyang tuluyang paslangin ng mga pamilya ng batang namatay. Ngunit inawat na sila ng mga armadong kalalakihan at niyaya ng lisanin ang lugar sa alingaungaw ng baril, ay hindi malabong matugunan ito ng ilan nilang kababaryo, lalo na sa mga malalapit kay Tai Sendong. Tuluyan na nilang nilisan ang lugar at sa pagkawala ng mga ito, naiwan ang naghihinang si Tai Sendong. Sa mga oras na ito, hindi iniinda ni Tai Sendong ang mga pinsalang natamo bagkus, ay mas matimbang ang pag-aalala nito sa natutulong niyang anak. Kahit nahihirapang makatayo, ay pinilit niya ang sarili na gawin ito upang tunguhin ang kanilang silid. Ngunit, nang makarating na siya sa kinaroroonan ng anak, ay panadalian siyang napatulala at hindi makakilos. Nanginginig ang kanyang katawan at halos madurog ang kanyang puso. Nang masipat niya ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang anak, nadatnan niya itong nakabulagta sa sahig, naliligo sa sariling igo at tadtad ng mga ligaw na bala sa katawan. Sa mismong dibdib ng bata, nakatarak ang isang punyal na 2 dangkal ang haba. Nanginginig ang katawan ni Tai Sendong habang dahan-dahang lumalapit sa kinaroroonan ng walang buhay niyang anak. Samot-saring emosyon ang namutawi sa kanyang kalooban habang hinahagkan ang walang buhay na katawan ng kanyang anak. Hindi niya rin namamalayan na bumabaha na ang luha sa kanyang mukha. Nang mahimasmasan na siya at bumalik ang normal niyang pag-isip, ay doon na niyang napagpasyahang ilibing ito katabi ng libingan ng kanyang yumaong asawa. Habang inililibing ni Tai Sendong ang kanyang anak, isang nag-aalab na galit at puot ang mababaka sa kanyang pagmumukha. Pagbabayarin ko kayong lahat sa kalapastangan at walang kapatawaran na ginawa niyo sa aking anak. Sambit ni Tai Sendong habang dinidiinan ang pagkakahawak sa pala. Isang bagay lamang ang pumapasok sa kanyang isipan, at yun ay ang paslangin ang lahat ng kagaya niyang antinyero at ang mga magpamilyang kumuha ng nag-isa niyang inspirasyon upang ipagpatuloy ang kanyang buhay. Ngunit, sa pagkakataong ito ay buo na ang kanyang kalooban at isang nakakapangilabot na desisyon ang kanyang nais na gawin. Sinunob niya ang kanilang bahay at tuluyang ibaon sa lupa ang masasayang alala ng kanyang buhay. Sa pagsapit ng bukang liwayway, ay kasalukuyan na niyang binabagtas ang isang bundok ilang milya ang layo sa kanilang baryo. Sa pagkakataong ito, ay desperado na siyang magpasakop sa kapangyarihan ng kadiliman matupad lamang ang paghihiganting kanyang nais na makamit. Alam niya kasi na hindi niya magagawang paslangin ang mga antinyero,
lalo pat magkapreho ang panig na kanilang kinabibilangan. Ang bundok na nais niyang puntahan ay ang bundok na kung saan namumugaran ang lahi ng mga gabunan na nagmula pa sa iba't ibang lahi. Ang mga nilalan na ito ay minsan na ring nagpasailalim sa kanyang kapangyarihan. Ngunit dahil sa pagkakaroon ng pamilya ni Tai Sendong ay kumalas na ang mga ito sa kanya. Sa mismong pagkaapak niya sa entrada ng pugad, ay agad siyang pinagkumpulan ng mga ito. Humarap na rin ang kasalukuyang namumuno sa mga gabunan na nakangising nagtatanong sa kanya na, "Ano ang masamang hangin?" Ang nag-udyok sa isang mabangis na antinyero na tumungo sa aming pugad. "Hindi ako naparito para gumawa ng gulo o ano paman, naparito para sa kasunduan." Nang marinig ito ng naturang gabunan, ay sumilay ang napakalapad nitong ngiti sa kanyang labi na animoy nakuha na niya ang nais ipahiwatig ng isang mabagsik na antinyerong nasa kanilang harapan. Agad siyang niyaya ng gabunan sa mismong gitna ng bulwagan upang doon pag-usapan ang kasunduang nais ni Tai Sendong. "Kaibigan, ano ang iyong kasunduang nais para sa aming serbisyo? Nais kong malaman ang iyong hinaing, nang sa gayoy tayo'y magkaunawaan at maiwasang magkaroon ng lamat ang turing namin sa iyo. Alam ko na ang nangyari sa iyong anak at labis-labis akong nakikiramay sa iyo. Sa pagtungo mo rito, alam kong may malalim itong rason na nais kong malaman. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nandirito ako upang hilingin sa inyo na dakpin ang mga taong pumaslang sa aking anak. At ano naman ang magiging benepisyo namin sa kahilingan mong yan, Sendong? Alam mo naman, hindi kami nangingialam sa gusot ng iba lalo pa kung wala kaming mapapala, o hindi naman kaya'y may kaugnayan ang bawat isa sa amin maliban na lamang ay kung ang dahilan ay makakapukaw ng aming interes. Sa rason kong ito, alam kong hindi mo ko matatanggihan. Nais kong maging kagaya nyo upang malaya kong paslangin ang mga antinyerong punot dulo ng lahat. Nang marinig ito ng naturang gabunan, ay hindi niya maiwasang mapangisi na animoy nakuha niya ang nais ni Tai Sendong. Alam ni Tai Sendong na sa ganoong kondisyon ay hindi siya malabong matanggihan nito lalo pat alam niyang nais ng mga itong maghari at makapaghiganti sa mga antinyero. Sa pagsapit ng gabi, ay doon na kumilos ang mga gabunan upang dakpin ang mga taong nagkasala kay Tai Sendong. At lumipas lamang ang oras ay dala-dala na ng mga ito, ang mga taong ipinapadakip ni Tai Sendong. Nakasilid ang mga ito sa sako at masiglang ipinakita kay Tai Sendong upang magiging katibayan nila sa nais ni Tai Sendong. Nang makumpirma na niya ito, ay walang pagdadalawang isip naman ng mga gabunang iyon na ihagis ang mga ito sa napakalaking kawa na merong kumukulong mainit na tubig. Pilit pang nagpupumiglas ang mga ito sa pagkalapnos ng kanilang balat, ngunit wala silang magawa dahil na rin sa nakagapos ang kanilang katawan. Nang hindi na humihina ang taong iyon, ay doon naging hudyat naman ito sa mga gabunan upang ito'y lantakan. Ang ila pala na parte nito ay inihanda nila ng maayos para gaganaping ritual at selebrasyon ng pag-anib ng isang mabagsik na antinyero sa kanilang uri. Gamit ang isang ritual na magpapahintulot sa dugo ni Tai Sendong sa igo ng pagiging gabunan, ay matagumpay nila itong nagawa. Sa unang pagkakataon, iyon ang unang pagkakataon na nakakatikim siya ng sariwang karne ng tao. Matapos kasi ang ritual, isang kakaibang sensasyon ang nagudyok na tumikim ng karne ng tao. Tila isa siyang leon na matagal nang hindi nakakain,
Nang sagpaan niya ang mismong ulo ng padre de pamilya Yi sumaksak sa kanya. Sarap siya na animoy sa delikasyang kanyang nalalasak. Dahil sa pagyakap niya ng kapangyarihan, ay nalason ang kanyang mga mutyang tangan. Lumipas ang ilang araw, naging usap-usapan sa baryo at bayan, mga nangyayaring pagkawala ng mga tao at lahat nito ay may atraso kay Tai Sendong. Inunang paslangin ni Tai Sendong ang mga armadong kalalakihan na siyang namaril sa kanilang tahanan. Wala awa niya itong pinaslang at ang mga labi naman ay ibinigay na niya sa mga gabunan bilang mga pagkain. Matapos nito ay sinunod niya ang mga antinyerong punot dulo ng lahat. Dahil sa kanilang tagumpay ay itinuring siya ng mga gabunan bilang kanilang pinuno. Sa pagtagal pa ng panahon, ay tuluyan ng naging isang demonyon itong si Tai Sendong. Halos lahat ng antinyero na kanyang makikita ay walang awa niyang pinapaslang. Kung dati, ay mga nilalang na nasa panig ng kaliwang puwersa ang kanyang pinapaslang. Ngayon ay ang mga kapatid niya sa paniniwala na dati niyang kinabibilangan. Hanggang sa isang araw, ay may grupo ng mga antinyero at albularyo ang nagsamasana upang sila'y tapusin. Wala silang nagawa kundi sa pinagsamang puwersa ng mga ito, na nagtatangan pa ng malalalim na karunungan ay karga ng katawan na siyang dahilan ng pagbagsak ng isang kinatatakutan at nirerespeto ng karamihan na si Tai Sendong, ang mabagsik na antinyero. Hanggang sa isang araw, ay may grupo ng mga antinyero at albularyo ang nagsama-sama upang sila'y tapusin. Wala silang nagawa kundi sa pinagsamang puwersa ng mga ito, na nagtatangan pa ng malalalim na karunungan ay karga ng katawan na siyang dahilan ng pagbagsak ng isang kinatatakutan at nirerespeto ng karamihan na si Tai Sendong, ang mabagsik na antinyero. Kung nagustuhan niyo ang ating kwento, maaari sana mag-subscribe, like and share na din. Maraming salamat po.